Samantala, ilang kagamitan pa ng Estados Unidos ang inaasahang darating sa Pilipinas kahit dati nang umalma ang China. Samantala, sa kabila ng mga natatanggap na umano'y banta, nanindigan si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi siya titigil sa pagsasapubliko ng mga ginagawang panghihimasok umano at paninindak ng China sa ating karagatan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Posible pang madagdagan ang missile at unmanned system ng Estados Unidos dito sa Pilipinas. Kabilang ito sa mga napagkasunduan sa ika-12 bilateral strategic dialogue sa pagitan ng dalawang bansa na bukod sa ika-80 anibersaryo ng diplomatic relations ay nasa 75 taon na rin bilang magkaalyado sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Una rito ay mula 2024 pa nasa bansa ang Typhoon missile system ng US Army. Habang 2025 naman dumating ang Navy Marine Expeditionary Ship o Nemesis missile system ng US Marines na itinampok sa iba't ibang pagsasanay, kabilang na ang balikatan. Ang mga ito sa Pilipinas ay dati nang inalmahan ng China. Suportado ng Armed Forces of the Philippines ang anumang inisyatiba na magpapabuti sa kanilang kapabilidad at interoperability alinsunod sa mga umiiral na kasunduan at batas ng Pilipinas na layon ding mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Samantala, isinapinal na rin ng Philippine Coast Guard ang acquisition sa 3 King Air aircraft. Ito'y matapos lagdaan ng letter of offer and acceptance sa pagitan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan at U.S. Assistant Secretary of War for Indo-Pacific Security Affairs John No. Bukod sa search and rescue operations, malaking bagay din ito para sa maritime domain awareness ng PCG, kabilang na sa West Philippine Sea. Accordingly, this aircraft will also be equipped with ISR, yung intelligence, security, and reconnaissance capability. So, ibig sabihin, it will be easier for us to document the presence of Chinese Coast Guard vessels, Chinese maritime militia, and even PLA Navy warship. So, this kind of support na nakukuha natin sa Amerika is also a clear evidence that of the ironclad commitment of the U.S. government as we assert our rights in the West Philippines. Samantala, aminado si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na may natatanggap siyang banta sa kanyang buhay. Pero hindi naman siya apektado rito, maging ang mga pambabatikos ng mga tinawag niyang trolls para igiit ang karapatan at soberanya ng Pilipinas at ipagpatuloy ang Transparency Initiative sa WPS. Pag naglakad ako publicly, wala namang Pilipinong lumalapit sa akin kahit hindi ako nakasuot ng uniforme na minumura ko eh. Wala namang nananakot sa akin. Ano ba, maglakad ako sa MOA or somewhere else, no? Most of these people, they would approach me, thank me for what I do. Para sa akin, ang mga kababayan natin ngayon mas aware na kumpara ng mga nakaraang 2 taon or 3 taon, na kapag sinabi nating social media post ng isang influencer or statement ni Senator ganito or ni Congressman na ganito to divert our attention, parang ang hirap ng mabudol ng mga Pilipino. Diretsahan ding sinagot ni Tariela na wala siyang balak pumasok sa politika sa ngayon dahil sa magandang karir bilang opisyal ng PCG. I will already be promoted for my 2nd star already. When? Hopefully next month or this month. Congratulations, advance congratulations. So, Sagutin mo, tatakbo ka ba o hindi? Hindi nga ma'am eh, dahil maayos naman ang Yan. career ko. And secondly, wala naman akong flood control, no? Para suportahan yung pagtakbo sa eleksyon. Ingat ka. Hindi, totoo. Sa gitna naman ng mainit pa rin na bangayan, nalulungkot daw si dating Senador Francis Tolentino sa mga pahayag at pagbatikos ng Chinese Embassy laban sa ilang senador na tumitindig para sa West Philippine Sea. I stand for what is constitutionally right, what is legally defensible, and what respect should be given to the Senate as an institution. Muli ring iginiit ni Tolentino na paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations ang pahingialam sa internal affairs ng bansa at ang pag-insulto ng Chinese Embassy sa Senado. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.